Magandang umaga po. Umaga pa lang pala, 11:46. Ang aking masasabi po sa ngayon ay ganito. Sa ngayon pong oras na ito, ang Senado ngayon ang isa sa sentro ng atensyon ng tao sapagkat po ay tinitingnan ng mga tao yung issue kung sino ang susunod na magiging Senate President. Mananatili ba si Chis Escudero? Isang iyaw ng tanong. Pangalawang tanong, mapapalitan ba si Chis Escudero? O parang kapareha lang tanong sa unahan, di ba? Ang sagot, halos pareho rin lang. At kung mapapalitan, sino ang papalit? Of course, ang nakikita natin po na pwedeng pumalit dahil po sa kanyang seniority at dahil sa kanyang tinatag na moral ascendancy over all other senators kasi siya pinakamatanda at sa katotohanan po na kanyang may partner siya kung saan siya pupunta ay doon sumusunod, si Ping Lacson. So, ibig sabihin, dalawa sila sa kanilang block. Ang gusto niya, maging senador siya. Walang maging Senate President. Walang duda niyan. Ang gusto naman ni Chis Escudero, magpapanatili siya na Senate President. So ngayon, nalalagay po sa katotohanan na kailangan ng bawat isa sa kanila ay makakakuha ng 13 senador para manatili, para magiging Senate President. Tanong, sino kaya ang makakakuha ng 13? Pero katotohanan din po na sa nakaraang halalan ay 6 ang sigurado na Duterte Block. Ang Duterte Block po ay si Amy Villar, si Amy Marcos, si Camille Villar, si Marcoleta, si Bato, at saka si Bungo. 5 na yan, 5 boto yan. Kumbaga, ang kailangan mo lang dyan ay 8 boto para magiging Senate President. Kaso, itong 5 ito, may kakampi pa sa dating mga senador, si Robin Padilla. So, 6 na sila. So, sino pa kaya ang sa tingin nyo ay malapit sa Duterte Block? Kahit yung tipo ba na hindi ka na mag-anunsyo na ikaw ay maka-Duterte na kakampi, pero gano'n na rin ang expectation sa iyo na gagalaw ka na gano'n. Sino po yun? O kaya, tandaan nyo po na si Camille Villar ay tinulungan ni Sara Duterte at nanalo. So sino? Anong ibig sabihin yan? Ibig po sabihin, si Mark Villar ay papasok dyan. Maliban pa sa katotohanan na si Mark Villar lamang ang kaisa-isang secretary ni Duterte na tumagal. No? From start to finish, siya pa rin, hindi siya napapalitan. So 7 na. Sino pang ibang pwede? So, si Alan Peter Cayetano ay loyal na vice president dati ni Duterte. So sigurado yan, sasama yan, magiging 8 na. So sino ngayon ang mahatak? Of course, kailangan pa ba memorizein yun? Si Pia Cayetano, sasama yan kay Alan Peter. Kung saan si Alan Peter? O saan ang kapatid niya? O yun, magiging 9 na. Alam mo, 9. Sa senador, kailangan pa ni Tito Soto ng 4. Saan kukuha si Tito Soto? Kung makuha ni Tito Soto ang 9 na to, kailangan pa ni Tito Soto ng 4. Si sino yung 4? Di siya, si Ping Lacson, at kailangan pa niyang 2. Sino kayong 2? Kung si Chis Escudero naman ang mangliligaw dito sa 9, kailangan din ni Chis Escudero sarili niya at 3 pa. Sino kaya? Yan po ang labanan ngayon sa Senado. So ngayon, ang labanan po sa Senado ay hindi lamang po isa ang nakataya. Ang nakataya po dyan ay hindi lamang po hindi lamang po yung pagiging president ng Senate President, kundi pati po yung ang resulta magiging action sa impeachment na kaso ni Sara Duterte. So, kung paano mangyari yan, ngayon, siyempre may 6 na bloke ng sure ball sa mga solid group ni Sara. So, malamang po, lamang na si Sara dyan. So, ibig sabihin, ang unang agenda dyan, sigurado ako kahit itanggi Manila, ay ang pag-usapan, sikreto lang, ay si Sara Duterte. Kung sa grupo nitong 6 na pure Duterte Block, ay kailangan nila kung saan sila pupunta, siguraduhin nila ng isang kondisyon. Basta tulungan mo kami
sa pag-acquit kay Sara Duterte. Aminin man ni Sara o hindi yan, ganun po yan. Aminin man ni Bato yan o hindi, aminin man ni Bongo Bato o ni Aimee o ni Camille Villar o hindi, at saka ni Alan Peter Cayetano, at saka ni Robin Padilla, Marcolita, ay ganun po ang kanilang hangarin yan. Okay? Ngayon, hindi po sila mahihiya niyan na aaminin nila kung talaga sakaling aminin nila, sapagkat po napatunayan naman sa nakaraang halalan na ang lakas ng dating ni Sara. Okay? Because na malakas ang dating niya, tandaan niyo po, malapit na rin ang kasunod na eleksyon sa 2028. At kung 2028 ang eleksyon ay lahat po na nangangailangan ng boto sa 2028 ay liligawan itong Duterte Block na ito. So, ibig sabihin, dito natin makikita ngayon, nabilang ko kanina siyam. So, sino ngayon sa kabila? Ang natitira, si Chis Escudero, maglaban-laban yan, si Risa Hontiveros, si Kiko, si Bam, so 4 na, si Loren Ligarda, 5, si Lito Lapid, 6, si Wen Gatchalian, 7, si GV Ejercito, 8, si Jinggoy, 9, si Mig Zuberi, 10, si Joel Villanueva, 11, at sino pa? Dapat 12. Si Loren Ligarda. So makikita mo dyan yung mukha ng Senate presidency ay nagdedepende lahat. Kailangan nila na si Sara lamang ang ligawan nila. Si Chis Escudero, kailangan niya ligawan si Sara Duterte. Si Soto, kailangan niya ligawan si Sara Duterte. Kasi sa Sara, sikreto niyan, siya po ang nasa sentro ng Duterte Block. Siya ang nasa sentro. Ang gusto ng Duterte Block na yan ay acquitted si Sara Duterte. Kaya yan po ang tingnan natin. Ngayon, napabalita ni vlogcaster Armandin na isang vlogger na hinahangaan ko sa reputasyon sa pagsasabi ng katotohanan, ay sinabi niya na kusang loob na nag-join sa Duterte Block ito si Soto. At kung nag-join si Soto, sigurado ako bit-bit niya si Lacson. Wala na. Ibig sabihin, kukunti na lang kulang. Sino na lang ligawan na pwede nilang ligawan yan? Si Mig Zuberi, si Joel Villanueva, si Wen Gatchalian, si Loren Ligarda. Yan, 4 na yan. Wala na. Kaya napipredict ko po na si Soto po ang magiging Senate President. Kasi hindi komportable ang Duterte Block kay Chis Escudero. Bakit po hindi sila komportable? Kasi po, ang nagpatanggal po kay Mig Zuberi bilang Senate President ay si Lisa Araneta Marcos. At sino ang pinalit? Si Chis Escudero na yan din ang gusto ni Lisa Araneta Marcos. Ganon yun. Ibig sabihin, makikita nyo na kung anong resulta yun, anong tatakbuhin ito. So, because of that, ladies and gentlemen, the determination kung sino ang Senate President ay mag-iikot-ikot kay Sara Duterte. Pero, whatever it is, napipredict ko na po, magiging useless lamang po ang pagiging trial sa impeachment trial. Kung matutuloy man. Although nag-vlog na ako, sabi ko hindi na matutuloy. Sakali matuloy, wala pa rin mangyari po. Bakit po? Ang impeachment court po ay hindi yan korte na regular na kung saan sa court of law natin ay ebidensya ang basihan ng desisyon na tipo ba pag ikaw ang judge, kahit kapatid mo, sentensyahan mo kung ang ebidensya ay nagsasabi na guilty ang kapatid mo. Ganun po yun. Pero dito, sa impeachment court, ang problema po rito ay walang pakialam ang mga senador kung kanino sila boboto. Ang pinaka number 1 na basihan ng senador para sila boboto, tatanungin nila sarili nila. Yung boboto ko ba na i-acquit si Sara, makakatulong ba sa aking, kung halimbawa, magpapare-elect sila, kagaya kay Chis Escudero, pare-elect. Si Loren Ligarda, pare-elect. Sino pang pare-elect? Ang graduating na kasi si Joel Villanueva at saka si Wen Gatchalian.
So, ang iba pang re-elect, si Risa, graduating na rin. Sino pang ibang pa-re-elect? Si Loren Ligarda, si Tolpo, si Rapi Tolpo. So, re-electin sila. Lahat po na re-elect, mag-iisip sila sa sarili nila. Kung iboto ko ba si Sara, makakatulong ba sa aking re-election? Yan po ang masamang katotohanan sa ating bansang Pilipinas. Lahat po ay umiikot-ikot sa politika. Yan po ang katotohanan. So ngayon, nasasabi ko na siyam ang mga block ng Duterte na maximum. Ulitin ko lang, number 1, si Bato. Number 2, si Bongo. Number 3, si Marcolita. Number 4, si Aimee. Number 5, si Villar. Number 6, si Ruben Padilla. Number 7, siyempre si Aimee, si Villar, at saka si Mark. So, 7 na. So, sunod yan, ang Vice President ni Duterte na si Alan Peter, 8 na. Kung si Peter ay kay Duterte, sigurado natin si Pia Cayetano kay Duterte. Yung siyam lang bibilangin ko tapos ng laban. Hindi ko na bibilangin niya si Mig Severi, si Joel Villanueva, si Win Gatchalian, si Jingo Estrada, si JB Ercito, si Loren Ligarda na kailangan niya ng boto. Ganun po ang hugis ng ating ang ating politika. Kung sino maging Senate President ay kung sino aayon kay na i-acquit si Sara. Yan po ang desisyon nito makikita natin. Kaya, ladies and gentlemen, huwag po kayong umasa na malakas ang ebidensya ninyo, may lakas na mga Miriglis Piatos, wala po yan. Unang-una, sasabihin lang ng mga senador, siyempre, confidential nga. Paano maging confidential kung ilagay mo tunay na pangalan ng tao na katanggap? Di ba? Common sense. Pangalawa, kung confidential pa na pag-usapan, napunta na, sigurado na, nakita na, natukoy na nandoon sa kamay ni Nolasco, ni Colonel Nolasco, saka ni Colonel La Chica. Bakit hindi nila tinanong? Bakit tumigil ang mga congressmen doon? Hindi ni sila nagtanong. Yan ang pinaka-problema nila. Next reason is, tanging Commission on Audit lamang ang may kapangyarihan sa pag-uusisa. At bakit nyo inusisa? Ibig sabihin, sinaklawan ng Kongreso ang kapangyarihan ng Commission on Audit. Ganun po yung pangyayari dyan. Ngayon, umamin pa si Paulo Ortega na hindi nila alam, naghanap pa sila ng ebidensya kung napunta nga sa bulsa ni Sara ang confidential funds. Ibig sabihin, pagkarating sa kamay ni Colonel La Chica at saka ni Colonel Nolasco, ibinigay ba nila kay Sara? Yun ang unang tanong. Tapos may nagtatanong naman, itakil ko na rin ito, yung bank accounts daw. Sigurado po na hindi po makasama sa isyo, itatapon lang yan, pikit mata lang yan, itatapon ng mga senador. Yung kuno may maraming bank account si Sara Duterte. Bakit po? Tandaan niyo kay Corona noon na bank accounts din, napatunayan na maraming milyones si Chief Justice Corona. Pero ano nangyari? Bumuto si Miriam Santiago, si Bongbong Marcos, at saka si Joker Arroyo na ipawalang sala si Corona. Binaliwala nila yung salin na malakas na ebidensya. So, ibig sabihin, hindi po magmamatter sa mga senador yung salin-salin na yan. Ngayon, kahit napatunayan nila na totoo man, yung pera ng 2016 ay hindi pa vice presidente si Sara, kaya hindi mo pwede isama sa kaso. Hindi mo pwede isama sa kaso yung mga bagay na hindi pa siya vice presidente. With more reason na hindi nyo pwede isama sa kaso yung pagtangki ni Sara na dumalo sa pagpatawag ng House of Representatives. Bakit? Independent officer siya. Separate and independent siya. Yan po ang tinatawag natin checks and balances. It cannot constitute as betrayal of public trust for Sara Duterte to exercise her power and her right to be independent, not to be dictated upon, not to be compelled by the House of Representatives. Ganun lamang po. Kaya tumba naman ang kanyang kaso. Pinakahuli nakita ko doon. Anyway,
magpi 40 minutes na, sa sunod ko na lang pag-usapan yung merito. Dito na lang, nakikita ko lang dito ay sa dami ng senador. It's a game of numbers, ladies and gentlemen. Do not expect kung marami kang ebidensya laban kay Sara. Do not expect that they will convict Sara Duterte. Whoever supports Sara gets the Senate presidency. And I predict Tito Soto. Ganun po yan. Magandang gabi po at 12:00 na po. Hating gabi.